Karma, Episode 37. Bakit kayo naririto? Paasik na tanong ni Eddie. Mr. Salvatore, nakalimutan mo na yata. Parte na kami ni Mr. V ng kumpanya mo. Nakangisi ang singkit na si Mr. Z. Inilagay ang dalawang kamay sa dalawang bulsa ng pantalon para sadyang makita ni Eddie ang baril na nakasuksok sa baywang niya. What do you want? Hindi takot ang nararamdaman ni Eddie, kundi sobrang galit sa dalawa. Nais lamang naming ipaalam sa'yo na parating na ang 100 magnetic lifter, wika ni Mr. Z. Napatayo si Eddie mula sa kanyang upuan. Sandali, kanino nakapangalan ang mga shipment na yon? Maghintay ka ng abiso, Mr. Salvatore, wika ni Mr. Z. At pagkatapos ay tumalikod na ito kasunod si Mr. V. Pagkaalis ng dalawang lalaki ay pumasok si Alfred sa opisina ni Eddie. Galit na galit ang mukha ni Alfred. At bago pa napagtanto ni Eddie ay dumapo na ang isang suntok sa panga niya. Akala ko ba kaibigan kita? How dare you? Tinarantado mo kami? Dinuro-duro ni Alfred si Eddie. Napahawak si Eddie sa kanyang panga na tinamaan ng suntok. Ano bang problema mo? Sigaw niya sa kaibigan. Muling dinuro ni Alfred si Eddie. Ikaw may problema. May nabasa akong email tungkol sa isang shipment. Isa itong ghost shipment. Ginagago mo ba kami? Ha? Galit na rin si Eddie pero nagtimpi siya. Bibiling ko na ang shares mo sa kumpanya. Hindi mo kailangang manuntok. Kinuha ni Eddie ang checkbook sa kanyang drawer at nagsulat. Lalong nagpuyo sa galit si Alfred. Gusto mo talagang masolo ang kumpanya? Hayop ka? Muling sumugod si Alfred. Nakipagbuno na rin si Eddie. Kung galit si Alfred, ay galit din siya. Umaapaw ang galit niya sa kinasadlakang sitwasyon na hindi niya ginusto. Hinatak niya ito palabas ng kanyang opisina. Ngunit nakipaghatakan ito sa kanya hanggang makarating sila malapit sa barandilya ng hagdan. Sinasalag ni Eddie ang bawat suntok ni Alfred. Hanggang pareho silang lumagpas sa barandilya ng hagdan at sabay na nahulog. Nakapaglambitin si Eddie sa rehas ng hagdan, ngunit hindi si Alfred na diretsong nahulog sa ibaba. Napasigaw si Eddie nang makita ang nangyari kay Alfred. Naglabasan ang kanilang mga empleyado na nakarinig sa kanilang sigaw. Tinulungan si Eddie ng ilang empleyado na makaakyat uli. Agad niyang tinakbo ang kinahulugan ni Alfred. Wala nang malay si Alfred nang daluhan niya ito. Dinala si Alfred sa ospital pero hindi na ito nakaligtas dahil sa internal hemorrhage. Nagdemanda ang pamilya ni Alfred laban kay Eddie. Pero sa kahuli-hulihan ay nanalo rin si Eddie dahil lumabas na self-defense at aksidente ang pagkakahulog ni Alfred sa hagdan. Nagbayad si Eddie ng danyos perwisyo sa pamilya ni Alfred at ibinalik niya ng 100 doble ang investment ng kanyang kaibigan sa pamilya nito. Ang pagkawala ng mga kaibigan kay Eddie ay kanyang labis na dinamdam. Alak at mga babae sa nightclub ang kanyang naging kakampi. Madalas pa niyang iuwi ang babae sa kanyang bahay at napabayaan na niya ang tungkulin bilang kasintahan ni Ellen. Isang araw ay paparating ang sasakyan ni Ellen sa bahay ni Eddie. Nasa loob ng isang modernong subdivision ang bahay ni Eddie. Walang bakod sa harap ang mga bahay sa lugar, kaya malayo pa ay tanaw na niya ang sasakyan ni Eddie sa garahe nito. Ilang linggo na siyang naghihintay sa pagdalaw ni Eddie. Sa tingin niya ay abala sa negosyo ang kasintahan, kaya naisip niya na siya na lamang ang dadalaw sa bahay nito. Ipinagluto pa niya ito ng paboritong ulam na kare-kare.
Pakanta-kanta pa si Ellen habang naglalakad palapit sa main door. Mukhang wala pa ang on-call maid ni Eddie, pero may sarili siyang susi sa bahay ng kasintahan. Pagkapasok ni Ellen ay nawala ang kanyang ngiti. Napatingin siya sa pambabaeng sapatos na nakakalat sa sahig. Sumikdo ang kanyang dibdib at agad niyang pinuntahan ang kwarto ni Eddie. Tumigil ang mundo ni Ellen. Dalawang hubad na katawan ang nakita niya sa kama, si Eddie at isang babae. Nabitiwan ni Ellen ang dalang ulam at bumagsak ito sa sahig. Gulat na napatingin kay Ellen si Eddie at ang kasama nito sa kama. Tumakbo palayo si Ellen habang umiiyak sa sama ng loob. Hindi niya sukat akalain na pagtataksilan siya ni Eddie. Agad naman na bumangon si Eddie at nagbalabal ng tuwalya. Hinabol niya sa labas si Ellen, subalit bago pa siya nakapagsalita ay isang sampal ang sumalubong sa kanya. "Taksil ka? Ganito pala ang ginagawa mo? Kaya pala napakarami mong dahilan dahil may kinakalantarik kang iba?" Nagpupuyo sa galit si Ellen habang patuloy sa pagdaloy ang mga luha. "Ellen, patawad," ang tanging na wika ni Eddie. "Ayoko nang makikita pa ang pagmumukha mo, taksil!" Umiiyak na tumakbo patungong sasakyan niya si Ellen. Hindi na nagawang sumunod ni Eddie. Masakit ang sampal ni Ellen, pero mas masakit ang kirot ng puso niya. Sinadya niyang mahuli sila ni Ellen para lumayo na ito sa kanya. Hindi niya matatanggap kung pati si Ellen ay mamarkahan ng sindikato na kinabibilangan niya. Tama si Lydia. Kailangang magsakripisyo para sa kaligtasan ng mga minamahal. Hindi niya napigilan ang lumuha habang pinagmamasdan ang papalayong sasakyan ng nobya. Pinunas niya ang mga luha at matamlay na bumalik sa loob ng kanyang bahay. Nakabihis na at nakaupo sa sofa ang babaeng kaniig niya kanina. "May syota ka na pala. Nag-break kayo ano?" Nakangisi ang babae na waring nang aasar pa. Tiningnan ni Eddie ng masama ang babae. Kinuha niya ang kanyang pitaka at kinuha ang bayad para sa serbisyo nito. "Maaari ka nang umalis," matigas niyang wika. "Ang sungit mo naman, kung hindi ka lang gwapo at galante," wika ng babae, sabay hablot ng pera mula sa kamay ng binata at padabog din itong kinabig ang pinto. Pabagsak na umupo si Eddie sa sofa, saka sinabunutan ang sariling buhok. Mahal na mahal niya si Ellen at pinangarap niya ang masayang pamilya kasama ito. Nawala na ng tiwala sa kanya si Ellen at hindi na ito babalik pa sa kanya. Pero iyon naman talaga ang nais niyang mangyari. Ang lumayo si Ellen sa kanya nang sa gayon ay hindi na ito madadamay pa sa mga panganib na posible niyang suungin sa mga kamay ng sindikato. Para siyang bata na humagulhol. Wala na yata talaga siyang karapatan na maging maligaya. Nauunawaan niya kung bakit hinayaan ni Lydia na mapalayo sa anak. Nararamdaman na niya ang lungkot at sakit na pinagdaanan ni Lydia. Ang lumayo sa mga kaibigan at mahal sa buhay kapalit ng kaligtasan ng mga ito. Katulad na rin siya ni Lydia, isang kasangkapan ng kasamaan. Walang matatawag na tunay na kaibigan at walang nagmamahal. Tumayo ang binata at tinungo ang mini wine bar. Kumuha siya ng isang malaking bote ng vodka. Binuksan niya ito at sinimulang tunggain. Wala na siyang ginamit na baso. Ginawa niyang soda drink ang alak.
Binuksan ni Eddie ang stereo at nagpatugtog. Umiiyak siya kasabay sa salim ng malungkot na musika. Tanging alak lamang ang karamay niya sa mga oras na iyon. Isang araw ay isinagawa ni Eddie ang tagubili ni Lydia sa kanya. Mag-isa niyang pinapatakbo ang kanyang speedboat sa karagatan. Napakabilis ng kanyang patakbo at kasabay nito ang paisa-isa niyang pagtapon ng pira-pirasong bilog na bakal sa dagat. Nakapaloob sa gitna ng bawat pirasong bakal ang isang piraso ng diamante. Ang pinakahuli niyang itinapon ay isang pabilog na bakal kung saan nakapaloob ang black diamond. Panahon na lamang ang makapagsasabi kung kailan ang mga ito matatagpuan ng tao sa ilalim ng dagat. Naging sunod-sunuran si Eddie sa utos ng sindikato. Naging kasangkapan ang kanyang kumpanya at shipping line para makalusot ang mga paninda ng sindikato. Sa bawat matagumpay na pagpupuslit ay may tinatanggap si Eddie na isang diamante. Katulad ng ginawa niya sa mga diamante ni Lydia, ang bawat piraso ng diamante na kanyang tinatanggap ay itinatapon niya rin sa malalim na karagatan. Makaalpas pa kaya si Eddie sa sindikato? Abangan sa susunod na kabanata.